Simula nang ibulgar ang anomalya sa flood control projects, hindi na tumigil ang Administrasyong Marcos para habulin at tukuyin ang mga nasa likod nito. Mula sa pagtatatag ng sumbong sa Pangulo PH hanggang sa pagkakaso sa mga individual na sangkot sa naturang iskandalo. Si Cresel Partilla sa detalye. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsa nyo lang ang pera. 3 buwan simula ng banatan at ibulgar ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang anomalya sa mga palpak at guni-guning flood control project sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Nasaan na nga ba ang administrasyon sa paghabol sa mga tiwaling nasa likod ng mga binalahurang proyekto kontra baha? Sa utos ng Presidente, itinatag ang sumbong sa Pangulo.ph. Higit 1 linggo lamang matapos ang SONA. Website ito na maaring ireklamo ang mga flood control na hindi natapos, hindi gumagana o wala naman talaga. Ang lalapitan na ngayon ninyo ako mismo dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Personal na pinuntahan at ininspeksyon ni Pangulong Marcos, katuwang ang Department of Public Works and Highways, ang mga sumbong sa website na bisto ng Presidente ang mga flood control na tila kathang-isip lamang. I'm getting very angry. This is what's happening. Hindi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. Titiyakin natin na yung mga kontraktor, hindi lang sa managot sila, kung hindi gawin nila, yun dapat na rin ng trabaho. Kawawa naman itong mga nababaha. Simula Agosto hanggang Nobyembre, papalo na sa 20,000 reklamo ang idinulog sa sumbong sa Pangulo website. Kasabay ng pagtukoy sa mga binaboy na flood control projects, ang paghabol ng mga nasa likod ng flood control scam. Nitong September 11, itinatag ni Pangulong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Ang target, imbestigahan ang mga kumikbak at nagpakasasa sa pondo ng bayan. We are, in fact, acting on the basis of our investigation, on the basis of the testimonies, and on the basis of the evidence given to us. Nakapagsumite na ang ICI ng unang batch ng referral case sa Ombudsman. 37 individual kabilang ang mga mambabatas, dating opisyal ng DPWH at mga kontratista ang naharap sa kasong korupsyon, pandarambog at iba pang patong-patong na reklamo. We will file cases against those to be fined to be probably guilty of the crimes charged. And of course, ang standard ko talaga dito, reasonable certainty of conviction. Kaya pag tinuloy namin yan, we're looking at conviction as the result of our efforts. Nanindigan si Pangulong Marcos, walang sasantuhin, masasagasaan ang lahat ng may kaugnayan sa katiwalian. Walang immune dito walang exempted dito sa mga investigasyon na ito. Mula sa pagsibak sa mga opisyal ng DPWH hanggang sa matataas na opisyal ng pamahalaan, hindi nagdalawang isip si Pangulong Marcos na tanggapin ang pagbibitiw ng ilang gabinete na nakakaladkad sa flood control scam. Mula kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan hanggang sa pagre-resign ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at outgoing Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Out of delicadeza.
after their departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility to allow the administration to address the matter appropriately. Babala ng Presidente sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control scam. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Halos 20 bilyong piso ang target samsami ng pamahalaan mula sa 12 bid rigging cases na isinampa ng Philippine Competition Commission matapos matuklasan ang illegal na bidding at procurement ng mga flood control project. Pagbawi ng Anti-Money Laundering Council sa mga freeze na asset na nakaw umano at konektado sa mga maanumalyang proyekto at paniningil ng Bureau of Internal Revenue sa 89 na contractors, opisyal ng DPWH at COA ng tamang buwis. Bukod pa dyan ang inaasahang pagsusubasta sa 13 luxury cars ng mga diskaya. Sa ngayon, patuloy ang lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Mismong si Pangulong Marcos handang ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. At para matiyak na walang bahid na korupsyon ang susunod na pambansang pondo, isa sa publiko na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang 2026 National Budget. Ang lahat ng ito nagawa ni Pangulong Marcos sa loob lamang ng higit 3 buwan, patunay ng seryosong paglaban at pagtuldok sa katiwalian. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.